Hello everyone! Welcome back to Lalisa Tarot. Welcome back to my channel. This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng reading natin, ano sinasabi nila sa'yo? Yan, so we have three groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Yan, so this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest for the rest. Surprise ba kayo? May bagong video. Yan. Hopefully makapost ako ng marami video sa YouTube channel ko. So pag-usapan natin dito, yung palagi nilang sinasabi tungkol sa'yo. And if bago ka sa YouTube channel ko, you can also help me grow my YouTube channel. You can also follow my Facebook page, Lalisa Tarot. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Yan. Thank you everyone for being here. And sana makuha may messages na para sa'yo sa reading natin. So start tayo sa group 1. I'll see you on your reading and I hope all of you have a blessed day. Namaste! Welcome to your reading group 1. So back tayo sa topic. Anong palagi nilang sinasabi tungkol sa'yo? Angel guys and spirit guys, tulungan mo akong i-channel a message para sa group number 1. And sana clear message. So tingnan natin. Mag-add lang tayo dito ng 3 cards. And then tingnan ko. 6 of Swords. Ang 6 of Swords kasi transition. Possible, marami sa inyo. Palagi sinasabi ng mga tao, marami ka napupuntahan. Kasama family mo. Possible. Tingnan. Page of Wands. And the last card, at tayo. So, number dito, 661. Tingnan ko lang Tingnan ko angel number 661. So, ano isang meaning nito? Ang isang meaning nito, ilagay mo yung family mo and loved ones mo first. Unahin mo sila. Habang pinupursue mo yung career mo. And your passion. Ang bagay na bagay sa card, no? Family, passion, and then ito, career. May possibility. So, always nanguuna pa rin yung family. So, yun ang isang meaning nito. So, anong possible sinasabi nila? Kung isa lang anak mo, possible sinasabi nila, dapat magdagdag ka na. Possible. Kung ang anak mo babae, like mother, like daughter. Kung babae anak mo, like mother, like daughter. Ang laki ng pagkakahawig siya ng anak mo. Queen of Swords kasi is the mother. Minsan si Queen of Swords, card din to ng mga divorced or widow. Mabigay ko lang. So kung solo parent ka, single mother, divorce, or widow, lumalabas ka sa reading as very protective mother. Very protective. Sa ilalim, Empress. Very protective mother. Like mother, like daughter. Grabe. Ang palagi nila sinasabi sa'yo, magaling kang mag-ayos ng hair mo. Mahilig ka siguro sa makeup. Marami kang dala pag nagbabiyahe ka. Kulang isang bag, possibly. Kung mahilig ka sa makeup, then napapansin ng mga tao yon. Parang kaligayahan mo mag-ayos ng sarili. Possible bagay sa'yo yung short hair, long hair, kahit na yung style ng hair, possibly babagay sa'yo. Possible, bagay na sa'yo mga colors na very striking. Empress kasi is parang beauty queen. Parang siyang beauty queen. So, pwede mo i-claim. Maraming nakakapansin ng beauty mo. Yung iba sa inyo, naturally beautiful. Kahit walang makeup. Ang Ace of Wands, more passion, parang nagpe-painting siya. Pwede mo din siyang tingnan sa makeup Possible magaling ka mag-makeup, marami sa inyo. Or
kaya mo ayusan yung anak mo talaga. Isa pang meaning ng angel number 661, gamitin mo yung special gift mo. Kung magaling ka sa pag-makeup, magaling ka mag-ayos ng hair, pwede mo naman kasi siyang gawing hobby and passion project. Pwede mo pag-aralan. Pwede mo siya ituro. Queen of Swords, always naman siya para lumalabas as teacher. Pwede din siyang parang doctor. So, kung ano man ang profession mo, para may touch of beauty sa ginagawa mo. Kung nung bata ka, magaling ka mag-drawing, magaling ka mag-painting, umaangat yon. May something very sentimental sa'yo. Dahil sa Six of Cups, pwedeng nakikita ka ng mga tao very sentimental. Like, yung mga gamit pa sa nakaraan, tinago mo pa. Mahilig ka mag-collect ng mga items, alam mo yung souvenir, or very grateful ka sa mga gifts sa'yo sa nakaraan. Possibly, marami ka naging friends nung bata ka. Or maraming tao talaga nakasundo ka. Maraming tao nag-enjoy sa company mo. Pwede nung bata ka, marami ka napuntahan kasama mother or mother figure. Marami sa inyo, lumaki ka sa lola. Kung may mga nangyari mas sa past mo na hindi maganda, nakikita mga tao na natuto ka sa nangyari sa'yo sa nakaraan. Malaking lesson sa'yo yung nangyari sa nakaraan. Very forgiving ang energy mo. Very kind and generous. So, lagi na nababanggit yung mga bagay na ginawa mo sa kanila. Kung isa ka matulungin na tao, umaangat yon. Possibly at one point, bumili ka sa isang artist ng art para makatulong. Alam mo yung pag pumupunta ka sa may mga lugar, may mga souvenir, minsan napapabili ka, hindi dahil gusto mo yung item Parang more pa doon, parang gusto mong tumulong sa nagtitinda. Possibly din, sinasabi nila mapagmahal ka sa mga bata. Sa mga card mo, nakikita yung mga bata. And possibly, gusto mo, yung mga tao sa paligid mo, kumanta yung pakaramdam nila. Possibly marami sa inyo, against ka sa body shaming. Pag sabi against, talaga advocacy mo yon. No to body shaming. Marami sa inyo. So, possibly din, meron kang inspirational na journey. Like, bigyan ka ta sample. Let's say lang, babae ka, nagkaroon ka maraming anak, nag-gain ka ng weight, and naging motivation niya sa'yo na baguhin yung weight mo. Para ipakita mo sa tao na it is possible. Posible siya na kahit marami kang anak, nag-gain ka ng weight, pwede kang bumalik sa figure na gusto mo. So marami sa inyo, ano sinasabi nila, parang health conscious kang person, mahalaga sa'yo ang beauty mo. Kahit anong edad mo pa, may asawa ka or wala, lalo na kung babae, naalagaan mo pa rin sarili mo. Kung may partner ka, syempre, kailangan mong gawin to. Ginagawa mo to para sa husband mo. Kung naman wala kang partner, syempre, ginagawa mo to para magka-partner. Kung wala kang partner, like, let's say, widow. Let's say lang na widow ka. Kaya sa mga tao, masyado kang bata. Bata ka pa, pwede ka pa mag-asawa. Yon, mataas doon. Pero marami sa inyo, nakita mga tao, focus mo talaga yung ginagawa mo, hobbies mo, and mga anak mo. Kung wala kang partner ngayon. Kung naman nasa very loving relationship ka, sinasabi nila na isa ka talagang good example of a parent. Parang na-embrace mo na yung role mo. Alam mo yon, ginagampanan mo yung pagiging magulang ng maayos. Always nilalagay mo yung kapakanan ng anak mo more than pa sa'yo. Very concerned ka sa anak mo talaga. And always na doon ka nag-guide sa anak mo sa kung ano mang desisyon niya sa buhay. Marami sa inyo isang anak Sabihin ko na,
Parang lagi ka nasa likod ng anak mo para mag-support sa kung ano namang gusto niyang gawin. So, maraming memories na magaganda nasa isip ng mga tao tungkol sa'yo. Nag-enjoy talaga sila kasama ka sa maraming mga okasyon. And marami silang natutunan sa'yo about pagiging loving sa family or loving sa kaibigan or loving sa mga taong malalapit sa'yo. So parang mga tito, pag pinag-usapan ka nila, more memories, more childhood memories, or more love, and yung pagiging mabait mo. Minsan kasi, hindi natin maaalala yung tao based sa sinabi ng tao. Diba sabi nga nila, it's how the person made you feel. Parang, anong naramdaman mo nung kasama mo yung person? Mas naalala natin yung feeling. So, hindi mo natin maalala kung ano yung pinag-usapan, kung ano nangyayari sa time na yon, pero yung memories ng feeling, always nandun. Yung moment na touch ka ng person, yung heart mo na touch ng person, parang hindi mo siya makalimutan. Possible unforgettable ka sa maraming tao. Especially mga taong love mo talaga sa past. Very positive. Punta tayo sa ibang cards. So, nakikita ng mga tao na very exciting kang kasama. Very creative kang person. Passionate. Punong-puno ng energy. Yung iba, hyperactive. Okay lang yan. Possibly, nakita ng mga tao na puno-puno ka ng passion, marami ka naiisip, and always, ginagrab mo talaga opportunity kapag dumarating. Kung meron kang big opportunity na dumating sa life mo, always pinag-usapan ng mga tao yon. Yung breakthrough moment mo, o yung sabihin na natin na time na yun na nakilala ka. Kung aspiring artist ka, like sabihin natin artist, painter, singer, musician, anything connected sa art. Pinag-usapan nila na pwede kang dalhin sa malayo ng creativity mo. Very passionate person. May possibility din na isa kang tao who make things happen. Alam mo yon, pag sinabi mo isang bagay, gagawin mo talaga. Pag sinabi mong gagawin mo to, makikita ng tao ginawa mo talaga. So, isa kang tao na hindi ka lang basta nangangarap, gumagawa ka ng action. Possible meron kang very significant painting sa buhay mo. Kung ano man itong channel ko. Para some painting. So, umaangat dito creativity mo. Kung isa kang sabihin natin na tao na mahilig sa social media, hindi pinag-usapan nila kung gaano ka-artistic yung profile mo. Very creative kang person, possibly nagpo-post ka ng sarili mong essay video, and nakikita ang creativity mo sa ginagawa. Possibly napapansin ng mga tao na parang maganda ka mag-picture, maganda ka mag-post sa picture, maganda ka mag-picture, or magaling ka mag-video. Marami sa inyo, pwedeng videographer. May possibility. So nakita mga tao na at this time sa life mo, very exciting ang nangyari sa'yo. Nag-usapan nila yung creativity mo, yung passion mo hindi nawawala. Possibly din, kung meron kang new person sa life, nakikita ng mga tao na very passionate ang connection mo sa new person. Para may chemistry kayo. And parang maganda kayo magsama. Kung nag-start ka ng business, very promising ang business mo. Pakiramdam ng mga tao, yung business mo, pwede talaga siyang dalhin ka niya sa malayo. Isa kang teacher or isa kang leader, nagbibigay ka ng impormasyon sa tao, nakita mga tao, maganda ang reputation mo sa bagay na expert ka. Mataas ang disiplina mo sa career or sa sarili. Possibly nagmana ka sa mother sa maraming bagay.
So, isa kang achiever, isa kang winner, passionate leader, plus meron kang talino na nakaka-intimidate. Pwede mong tingnan yon. Ang isang meaning kasi ng Ace of One, thumbs up. Thumbs up. Ang dami nagla-like ng post mo. Or ang dami nagla-like ng videos mo. Ang dami nagla-like sa ginagawa mo. Ina-approve ka ng maraming tao. Kung konti pa lang ang following mo, napifeel ng mga tao, konti pang push, konti pang discipline, konti pang strategy. Gaganda ang ginagawa mo. Gusto ka artist, possibly, pwede ka magka-career sa art ng ginagawa mo. Tinatid to Queen of Swords. Possibly, matapang ang energy mo pero loyal and loving. Very opinionated. Hindi ka natatakot magbigay ng opinion. Lumalabas yung talino mo sa mga opinion na sinasabi mo. Intense ang energy ng Queen of Swords. Very intimidated ang mga tao sa energy mo. Pwedeng malinaw ka magsalita. Marami kang pinagdaan na mahirap sa buhay pero na-process mo yung emotion mo sa nangyari sa nakaraan. Very strong. Strong energy. Kung babae or lalaki, all good naman. Pero energy very strong. Clear communication. Malinaw ka magpahayag. Magbigay ng opinion. Very fair, patas. Pwedeng critical ka sa sarili. Possibly. Pwedeng napapansin mo agad yung mga konting bagay na hindi tama. Di ba sa inyo, mahilig ka magkwento, magsalita? Kasi yan ang power ng swords, communication. So, pwede kang vlogger, din nagkukwento ka doon. Ganito ayusin yung hair. Possible, marami sa inyo expressive. May possibility. Ang Queen of Swords is Libra. Libra siya. So, very attractive. Very independent kang person. May clarity ka kung saan ka pupunta, anong gagawin mo sa buhay. Nakikita ka ng mga tao, very supportive female. Ayaw mo i-down ng kapwa mo babae. Para sabihin natin, kung maganda ka, gusto mo maganda din yung katabi mo, maganda kayong dalawa. Ayaw mo ng mga hate, sabihin natin ganon. Parang hindi ka masyado involved sa pagbigay ng, sabihin natin, negative na remark sa kahit na sinong tao. Very understanding kang person. So, sa kang Queen of Swords, very analytical. Ina-analyze mo yung nangyari. Pinag-aaralan mabuti. Malinaw ka mag-isip. Alam mo ang dapat mong gawin. May possibility din na marami sa decision mo naman is tama. Very supportive kang person. So, matalino, klaro, supportive. Very powerful energy. And meron kang grace under pressure. Kahit mabigat yung nangyari, hindi ka takot. Kaya mong mag-move on sa kahit na masakit na nangyari sa past. Ang Queen of Swords energy, pwede isang tao sa life mo. Or pwede din na ikaw mismo yan. Mag-add lang tayo ng word, keyword para sa inyo. Ano masasabi ng tao tungkol sa'yo? Tingnan natin na. Text! Text ka palagi. Ang haba mo mag-text. Dalawa lang yan talaga. Lagi ka may ka-chat or ka-text pag nakita ka ng tao. Or text kasi pwedeng textbook. Possibly, clear ang communication talaga sa'yo. Klaro ka magpag-communicate. Kung hindi mo pa nasasabi yung gusto mo, possible, gusto mo talagang sabihin. So, may tendency na mahaba din yung mga sinasabi mo sa chat. Pwede makareceive ka ng text sa isang taong love mo. Bigay ko na. Text ha? Text. Pag-aralan mo yon. Struggle. Kung artist ka,
Pinag-usapan nila kung paano ka nag-struggle sa pag pag-ayos ng business mo. Pero hindi ka sumuko. Paano yung nag-start ka sa isa, then naparami mo yung binibenta mo, or yung art mo, nagumpisa sa pinakasimpleng paraan kung paano mo naipakita yung art mo. And then ngayon, medyo kilala ka ng artist. Mahalagang part ng life mo yung struggle. Yun yung isa sa pinakamaganda story ng life mo, yung pinagdaanan mo. Very unique. And very, sabihin na natin, inspiring. Pwedeng gawing book ang buhay mo. Sabi maraming tao, maganda siyang gawing kwento or story. Kasi marami ka mapupulot na aral. Or pwedeng very memorable ang nakaraan. Services. Pwedeng isa kang person na kung may negosyo ka, pinag-usapan nila yung services mo. Yung negosyo mo, anong klaseng service na nabibigay mo? Possibly meticuloso. Pagdating sa services na binibigay mo, pwede siyang umaangat sa karamihan. Alam mo yung the best customer service or best service na natanggap nila. A possibility. Nakita ka ng mga tao na magaling ka talaga sa pag-deliver. Kung ano yung sinabi mo, yun ang ginagawa mo. So, mataas ang integrity mo. Plus, tiwalang tao sa'yo. Possibly, pinag-usapan nila na kapag may binitawa ka salita, pwede mo pang hawakan yon. Pwede maraming taong gustong kunin ang serbisyo mo. Kung artist ka, kung isa kang videographer, alam mo yon. Or kung meron kang skills or talent na ginagamit para kumitang pera, possibly marami kang magiging kliyente. Marami nagkaka-interest sa services na ino-offer mo. Ngayon, kung nasa social media ka and meron kang business or services, wala masamang i-market mo yung sarili mo. Pwede naman gawin yon. Pwede sa magitan ng text, alam mo yon, mga post. Diba? Medyo mahirap lang sa umpisa, pero possibly, darating din ng time, magiging maganda yung business mo. Tingnan ko kung may add pa ako. Number sa reading mo, 6361. 6361. So parang 163. 163. Teka lang guys. Possibly, very protective ka talaga sa mga kids. Sabihin ko lang. Pero bigyan natin ng message sa'yo. Anong advice sa'yo sa reading na to? 163. So number 1, tingnan natin na. Sinulat ko eh. Number 1, step into the world and be you. Step into the world and be you. So, possibly marami sa inyo very creative. Tingnan natin number 6. You are becoming the person you were meant to be. So, possible, nagkaroon kang transformation. Kaya, Empress may possibility. Nakikita ang mga tao na ang laki ng pinagbago mo. Yung number 3, learn from your mistakes. So, I think all good na tayo. Hindi ko na-extend na video. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And let me know na lang sa comment kung nag-resonate sa'yo. If gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you, Group 1, for being here. I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to Reading Group 2. Sabak tayo sa topic. Anong palaging sinasabi nila sa'yo? So, napili mo, Queen of Cups. So, this is a general tarot card reading. Take or resonate and leave the rest. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message para sa group number 2. So, ang question, anong palaging sinasabi sa kanya? Tingnan natin. Mag-add tayo ng 3 cards sa'yo sa reading na to. So, ang first card mo, 7 of Swords, 4 of Wands, and the High Priestess. Ayusin ko to. Okay. And sa ilalim, Page of Cups.
Possibly maganda hands mo, magaling ka sa arts or craft. Marami sa inyo. Kung ano man yung craft na yun, pwedeng iba-iba. Iba sa inyo pottery. Ang hirap na. Iba sa inyo possibly. Kung ang parents mo may lahi, like foreigner, halatang halata sa itsura mo. Pwede mukha kang foreigner. Kung sa babae, para mestiza. Para kasi nag-blush yung pisnga. May possibility. Pwedeng young looking ka. Kasi eto, mas older dito. Pero sa face halos parang pareho. May possibility. Kung teacher ka, very loving teacher ka. Very loving ka sa mga estudyante mo. Kung teacher. May something sa crown. Kung sa spirituality tayo, possibly sinasabi nila na parang very spiritual kang person, naniwala ka sa twin flame, sa soulmate, kasi 4 of Wands nandito 7 of Swords, possibly gusto nila malaman, ano ba yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, yung spirituality or religion mo. Possible very curious sa mga tao sa spirituality or religion mo. Ang numbers dito, 742. 742. Tingnan natin yun. Angel number 742. So, anong meaning ng angel number 742? Isang meaning nito, keep up the good work. And trust na yung prayers mo, positive affirmations, is magbubunga. Isa pang possible meaning nito, makakatulong sa'yo maging friendly, sociable, makipag-collaborate, and maging diplomatic. So, connected ang angel number 742 sa creativity. Possible galing ka sa group 1 or pwede ka manood ng group 1. Very creative din napunta dito. Ito yung creativity na possibly galing pa ng bata ka talaga. Like, bagay na kinagiliwan mong gawin ng bata ka. Like, ng bata ka, may ka talaga sa arts. And na paglipas ng panahon, isa ka artist. So, parang ito yung gusto mong gawin ng bata and then ginagawa mo ngayon. May possibility. Sinasabi ng mga tao na isa kang dreamer. Very dreamy person. Marami kang pangarap, marami kang goals. A very spiritual person ka. Unbothered ang dating mo. And very loving and kind. Marami dito introvert possibly. Dahil nandito si Hyperstas sa reading. Nakita mga tao na okay lang sa'yo mag-isa. Okay lang din sa'yo nag-work mag-isa. Parang mas bagay sa'yo ang setup na may time para sa sarili mo. Like, alone time. Kung wala kang partner din, pinag-usapan nila yung pagiging alone. More curious sila sa love life mo. Marami sa inyo very private person. Hindi mo siya share sa tao kung sino yung person mo. Possibly marami din napunta dito, same gender. So, anong sinasabi nila tungkol sa'yo? Kung hindi ka pa nagsasabi ng gender mo, pinag-usapan nila yung possibility na baka may secret kang tinatago. Parang marami kang mga secret hater. Bigay ko lang Sabi ng Swords kasi parang sneaky card ng tarot. Tingnan mo na lang sa card parang nakasilip sa bintana mo. Yung mga nagsasalita dito, possible majority marites. Sa group 1, majority, possible. Mga old friends, like old high school friends, old classmates, mga tao sa nakaraan, mga kamag-anak. Parang sa'yo more, mga tao na marites. May mga pangalan kasi na may mga connotation. May mga kasama na siya, like marites. Nagkakaroon siya ng bad reputation, bad meaning. Pero may mga tao talaga marites ng pangalan. Sabihin ko lang, meron. Isa pa Karen. Yung name na Karen. May tayo sabihin na racist. Hindi naman. Ako no judgment Chika ko lang. May friend ako, Karen ang name. Pero very kind and loving. Pwedeng ganun nangyari sa'yo Yung name mo, very controversial. May nakakabit sa pangalan mo, very controversial. Pero opposite naman yung ugali mo, like example, marites. Pero hindi ka naman mahilig mag-marites, sabihin natin gano'n. Or Karen, pero very kind person ka naman. Meron lang siyang bad connotation or bad reputation, yung actual name. Mag-cite pa tayong shampoo. Hindi naman. Ayusin ko lang to. Possible din, very common ang name mo. Let's say, for example, maraming tao na may pangalan na yung very common name. Like,
Maraming common names, isip ako ng pangalan. Grace, sige, let's say Grace. Yon, very common name. Maraming tao may pangalan Grace. Actually, very, very good example dito, Maria or Mary. Ang daming ganung pangalan. Sasabi nila sa'yo, mayaman ka person, maganda ang skin, maganda ang hands. Possible sa tsura mo para kang hindi nabibilad sa araw. Flawless. Ngayon, this is a general reading. Bakit tinawakan ko to? Tinan mo, parents. Hindi pa nga tayo pumupunta dito eh. Lagi ko lang. Possible, kilala magulang mo or maganda reputation ng parents mo. Or possibly, pag-usapan nila yung parents mo most of the time and then nakahalo ka sa usapan. Kung very good reputation ng parents mo then, possible na na-associate ka sa parents mo. Pwede pinalaki ka ng very loving parents or sabihin na natin na mga magulang na very private. Kung galing ka sa very conservative family, then pinag-usapan ng mga tao na parang very conservative ang family nyo, very close ang family nyo, marami kang possible na kilala ang mga tao or maraming mga kilalang tao galing sa angkan nyo. May curiosity mga tao kung kanino ka pa connected. For example, connected ka sa isang kilalang tao or nanay mo ang isang kilalang tao or let's say, tito mo si ganito or tita mo si ganito. Kaya Marites, pinag-uugnay-ugnay. Judgmental. Hindi ba tayong judgmental ah? Sabi ng source cheating card ng tarot. Kung naka-experience ka ng cheating, ibigay ko lang ha, I'm a tarot reader. Let's say for example, na-involve ka sa isang incident ng cheating. Then, pinag-usapan ng tao yon. Kung ano meaning ng sayo, hindi malaga kung sino ba sa third party or anong sitwasyon. Pero kung na-involve ka doon, pinag-usapan nila yung tungkol sa'yo. Pwedeng pinag-usapan nila, nakakasira yung reputasyon mo or galing ka sa conservative family, hindi ka dapat ma-involve sa ganong klaseng pag-uugali. Ang judgment nila yon. Bigay ko lang sa'yo. Ngayon, kung nanggaling ka sa ganong sitwasyon and then, let's say, hindi naman siya nagtagal, nakita mga tao, possibly, inaayos mo yung buhay mo. Inaayos mo na yung mga action mo sa ngayon. Kung meron ka ng partner ngayon, mas bagay ka sa partner mo. Pero kung single ng person, then bagay kayo. Kung ano man yung dark past na yon, dark past na tinatago mo. Kasi possible, marami dito, pag-usapan nila yung dark na yon. Pwedeng something nangyari sa nakasira na reputation mo or bad relationship or kung ano mang negativity na pag-uusapan pa rin nila. Pero pag naikumpara ka nila ngayon sa dating ikaw, medyo malaki ng pinagbago, parang magkaibang tao siya. Punta tayo sa ibang card. Four of Wands, isa kang leader ng grupo ng tao. Very loving leader ka. Parang mother sa anak or teacher sa estudyante. Parang isa kang teacher and student magkasama. Very teachable kang person, very humble. Very humble. Yung energy parang very humble person. Lagi lang nasa dilemma. Hindi ka mahilig sa spotlight, pero kung kailangan, pupunta ka sa spotlight kung kailangan. Parang sa reading na to, meron kang crown, alam mo meron kang crown. Hindi mo siya palagi sinusuot, pero kung kailangan, susuot mo siya. Para lang siyang symbolism na alam mo sa sarili mo, marami kang maitutulong. Marami kang may papakita sa tao. Pero kung hindi ka na kailangan, hindi mo sasabihan. Like, kung very well connected ka sa mga tao, kung hindi kailangan, hindi mo sasabihin kung sino yung mga connections na yon. Dahil galing ka sa maayos sa family, kung hindi kailangan, hindi mo sasabihin kung sino ang parents mo. Very secretive. Kalimitan naman sa mayaman na tao, very humble or very secretive. Mapapansin mo yung mga kilalang tao, pag lumabas sa public, lagi naka-hood. Nakatago ang face, naka-sunglasses, parang nasa dilim palagi. Very private din sa life, majority. Then isa ka, millionaire next door. Pag-usapan mga tao, baka millionaire yung kapitbahay natin, di lang. Ayusin mo yung bintana, baka nakasilip mga tao sa bintana. Ayusin ko lang.
may possibility pinag-usapan ng mga tao, parang maka-rich kid ka. Salita natin, baka mayaman ng pamilya nyo, baka rich kid ka. Tinatago mo lang. Pag-aralan mabuti. Pwede hindi ka masyado makwento tungkol sa parents mo or kung ano nangyari sa angkan nyo. Very secretive. Possibly, marami ka nakasundon tao. Marami ka namimit sa life mo na parang kahawig mo. Pwede physically, kahawig mo, like younger version mo. Example, sa work, nakamit ka ng person na parang younger sister mo. Parang ikaw lang din talaga. Ito medyo weird, diba? Makakita ka ng taong kahawig mo sa office or sa school. Medyo weird ang pakiramdam. Medyo weird. Pero nangyari talaga yon. Nangyari yon. Pwede synchronicity. Nakakamit ka ng person na parang pinabatang ikaw lang. May possibility din. Nag-usapan ng mga tao na yung synchronicities kapag nakikilala ka nila. Like, kapangalan mo yung tita nila, kapangalan mo yung best friend nila, or parang you remind them of someone. May pinapaalala ka sa kanila, someone from the past. Parang nostalgia, parang synchronicity, parang nakilala ka na nila, matagal na. Pwede magaan ang loob ng mga tao sa'yo. Always gusto ka nila niyayakap. Pwede mabango kang person. So tayo dadali ng channeling natin. Ayusin ko lang. Let's recalibrate. Recalibrate, Lalisa. Possible magaling kang bumalik sa center. I meaning nun, kapag natitrigger ka as a person, nakikita mo talaga yung sarili mo natitrigger or nawawala sa alignment. So, bumabalik ka sa center, meaning, pinapaalala mo sa sarili mo yung kung sino ka talaga, hindi ka ang person na to, hindi ka ang taong very triggered. Pinaprocess mo emotion mo maayos. So, kapag nakakaramdam ka na, titrigger ka sa kausap mo, niremay mo sa sarili mo, okay, hindi ako galit sa tao na to, galit lang ako sa mga lumalabas sa bibig niya. Kaya nauso sa social media yung salitang trigger warning. Kasi hindi natin alam kung ano yung dark past na nilalabanan ng bawat tao. Yung darkness na yon. And dahil hindi natin alam ang experiences ng bawat tao, magkakaiba tayong experiences, hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan ng isa't isa. Just imagine kung dumaan ka sa napakadilim na part ng life mo and tinry mo naman yung best mo makasurvive. Pagkalipas sa ilang taon, may taong para ipipilit ka ibalik sa darkness na yon, then pwede siya mag-trigger ng negativity. Kaya makatulong sa atin process sa emotion na. May mga tao lang sa tingin ko likas na talagang mahirap ang pinagdaanan to the point na parang yung moment nag-survive sila sa pinagdaanan nila is napakahirap na talaga. Strength of character on that time. May tendency din. Dahil sa hirap na yon, very triggered. Kung isa kang person very triggered, then pinag-usapan nila yun. Pwede lang ka nila natitrigger. Or pabaliktad, natitrigger mo mga tao sa paligid mo. Dahil sa possibility, very loving and kind nature mo. Meaning, sa sobrang bait, sobrang unconditionally loving, maraming tao hindi sanay na minamahal ng sobra. Take what resonate, leave the rest. Possibly, maraming tao dumaan sa dark past na hindi nila feel and love. So, hindi sila sanay na minamahal unconditionally. So, possibly, maraming taon pinag-usapan nila yung natitrigger mo sila, very kind ka, hindi nila sure kung bakit very kind, loving kang person. Kung kind ka ba or loving person talaga or may hidden agenda. Para napupunta doon. Only your true friends ang nakakaalam kung sino ka or yung malalapit sa'yo, nakakilala na very genuine person ka. Totoo. Meaning, yung love mo talaga is, love mo sa tao is true. Kahit parang impossible, like love mo yung mga ka-workmates mo, love mo yung mga taong tinutulungan mo, may love talagang halo doon. Hindi siya more pakikisama lang. Meron ka talagang deep concern. Possible marami dito empath. Nafe-feel mo yung pain or darkness na pinanggalingan ng ibang tao. Kaya, sabihin natin na aawa ka, kakaroon ka empathy. Hindi mo man buhay yon dahil sa naging buhay mo. Very thankful ka na hindi yun ang naging life mo. Like for example, nakamit ka ng person dumaan sa mahirap na pagsubok,
Magkakaroon ka empathy kung galing ka sa maayos na family. Nakikita mo yung pagkakaiba na kung bakit dito siya mag-isip or ikaw ganito. Dahil magkaiba kayong pinagdaanan. Pero sa paningin mo parang pantay lang kayo. Kaya magkapantay lang height nila eh. Parang pakiramdam ko sa reading, isa kang person na wala kang nakikitang difference, pagkakaiba sa'yo at sa ibang tao. Kahit pa kasi galing ka sa magandang pamilya, mayaman ang pamilya mo, mayaman magulang mo or foreigner ang parents mo. Hindi nakaka-apekto sa'yo na maging makatao, magpakatao, maging humble, willing kang bumaba. Itatago mo lahat yung success na meron ka, yung mga crown na yun, corona na yun, para may pakita sa tao humility. Marami dito very humble and loving person. Possible marami ka tinatagong talents and skill. And marami sa inyo, marunong ka ng tarot card reading or nag-aaral ka ng tarot card reading. Very spiritual person. Possible, very analytical ka din person. Kahit very spiritual, very analytical magkasama. Kung very religious kang person, napapansin nila yung mga pinopost mo more spiritual, religious. Meron kang deep love kay God kung very religious ka. Kung ano man religion mo, medyo talagang connected ka sa religion mo. Ang High Priestess energy, card ito ng taong matalino. Wala man doubt eh, possibly marami sa inyo matalino. Hindi question yan. Pwedeng isa kang person na bihira magsalita, pero pag nagsalita, meron talagang impact. Highly intuitive kang person, possibly. Alam mo din kung sino mga tao na totoo sa harap mo at hindi. Pero pinapakasamahan mo lahat. Para kang parent. Para ikaw yung, sabihin natin na, epitome ng parent. Paano ko sabihin nyo? Let's say isang bata, let's say teacher ka, may bata, and then di siya lumaki sa maayos sa family. Then para ikaw yung nawawalang nanay sa paningin niya. Ikaw yung mother na kailangan niya or father na kailangan niya or ikaw yung tita na kailangan niya or tito na kailangan niya. Or ikaw yung kailangan ng iba. Pag-aralan mo, let's say nakamit ka ng person, wala kapatid, then para ikaw yung sister na sana meron siya. Para malaki may tutulong mo sa community. Possibly, maswerte ka sa mga tao very closely connected ka. At this time sa reading, bigyan ka ng secret kasi nandito sa High Priestess. Mabait ako eh. Kasi ko nga to. Ang sinasabi ko lang naman, based on observation ko as a tarot reader, and isang person mahilig sa number, ibigay ko sa inyo lahat ah. Let's say lang birthday mo, may 4. Bigyan kita ng information. Let's say lang may 4 sa birthday mo, like 14. Let's say lang, may 4 yon, 1 and 4. Anong meaning ng 4 sa akin? Ang 4 sa akin, pakiramdam ko, isa kang tao na mas magiging maganda sa'yo, maging connected sa community or relatives mo. Pwede mo siya tingnan gano'n. So, meaning, kung meron kang number na yun sa birthday mo, makakatulong sa'yo maging very connected. Possibly kasi matutulungan ka ng mga tao malalapit sa'yo, like kamag-anak mo, parents mo, tito, tita mo. So, pwede mo na pag-aralan. Let's say 14 ang birthday mo, 24 ang birthday mo, or let's say 4 ang birthday mo, then mahalaga ang impact sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Pwede din 22. Kasi 4 pa rin yung pag-inad eh. Pag-aralan mabuti. Pero mas malakas yung 4. 4. Pag-aralan mo yun, yung sinasabi ko. Something na na-obserbahan ko. So, kung meron kang 4 sa birthday, pwede mo nang tingnan. Ano ba connection ko sa mga tao malalapit sa akin? Community yung malapit talaga. Like, lagi mo nakikita sa office or lagi mo nakakasama sa work, sa gym. Yung mga face-to-face talaga. May mga certain individuals na ang tulong manggagaling sa malayo. Like international. Sabihin natin gano'n. Like example, yung mga artista, mga celebrity. Hindi naman nila kamag-anak yung mga followers nila. May mga tao na para may something sa energy nila. Yung support manggagaling sa overseas, malayo. Bigay ko lang. Pwede ko share dito kung ano yun. Basta number 4 lang tayo. Kulit ko, no?
Hanggang doon tayo sa poor. Pero meron. Sabi natin, swerte ka sa family members mo, swerte ka sa mga taong kilala mo sa buhay mo, mga kaibigan mo. Marami sa help manggagaling sa mga tao sa community, paligid mo talaga, yung malalapit. Magad lang tayo Rewards. So maraming rewards manggagaling sa community. Like example, sa work, pwede ka well recognized sa work. Sa community yun, malapit yun sa'yo Diba? So, mapapansin mo, may mga tao na sa work hindi sila masyado recognized, hindi sila pinapansin, na-underestimate sila, or sabihin natin na pera. Pero once lumabas sila sa outside world, sabihin natin, sa outside ng work, kilala sila. And majority ng mga tao mayaman ganon. Like, sariling friends nila, relatives, mga communities, hindi sila nare-recognize. Yung mga immediate malalapit, mga kaibigan, parang hindi sila pinapansin. Pero yung success nila overseas, international, malayo ang scope. So parang may something na ganun din sa energy ng tao. Dito lang parang malapit. So, kung feeling mo nag-resonate sa'yo, then pag-aralan mo ang relationship mo sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo. Skyscraper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper. Pwede mo pakinggan yung song na yun, Skyscraper. Life is an adventure para sa'yo. Marami kang gustong puntahan. Very private person. Pwedeng very intuitive din. Possibly din. Magad lang tayong advice sa'yo. Para si Minyaso, kahit i-down nyo ko, kahit i-bash nyo ko, sabihin nyo na negative, okay lang. Parang ganon. Parang yun yung Minyaso nga. I will rise from the ground. Parang, babangon ako. So, magaling ka mag-bounce back. Possible, unbeatable energy. Kahit ano pa masasakit na sabihin mo sa akin, babangon ako. And makikita mo ako magtagumpay. Like a skyscraper. Tingnan natin to. 742. So, possibly, ang advice sa'yo, 742. Tingnan natin na. 7. Focus on yourself. So, isa kang person na focus sa sarili. Or yan ang kailangan mo. Focus on yourself. Number 4. Dreams do come true. Yan, masulat ko. Dreams do come true. Diba? Kaya siguro skyscraper. Kahit gaano pa kataas ang pangarap mo, kahit parang hindi ko ata maabot. Dreams do come true. And number 2, use your talents and gifts. Bakit maraming tao magandang boses ayaw kumanta? Ang sagot, sabihin ko lang, bigay ko sagot, sa paningin ko, ang sagot, takot tayong mapahiya. Takot tayong mabash, takot tayong mag-fail, takot tayong ma-disappoint ang mga tao. Yung expectation ng tao na, ay, ganda yung boses niyan. Tapos, takot tayo sa bagay na yon. Binibigyan natin ng matinding pressure ang sarili natin. Pero kung kakanta ka lang naman for the sake of singing, kung kakanta ka lang for the sake of singing, wala ka dapat ikatakot. Ako nga kumakanta yun. Reader ka ako, kumakanta ako Tao, takot ilagay ang sarili niya out there. Malaki ang risk na mapahiya ka pag pinakita mo sa tao yung talent and skill. Ibig sabihin, mataas ang risk, mapahiya ka. Pero kung hindi ka na nakakanta, walang risk na mapahiya ka. Hindi man nila alam na kumakanta ka, diba? Ang mangyari lang, pag nakita ka ng ibang taong kumakanta, alam mo sa sarili mo, mas ganda pang boses ko dito, makaka-feel ka ng pain sa loob na hindi mo maipaliwanag. Kasi, ikaw kasi nakakaalam ng talent and skill mo. Sumini pa, nakakapanood ka na kumakanta, pero alam mo naman sa heart mo, maganda pang boses ko dito. Yun yung maging pain. Kaya nga, pain of regret. Mapigay ko lang. So, kung maganda ang boses mo, magaling kang kumanta, artistic ka, magaling ka sumayaw, huwag kang magtago. Huwag may tago. Kasi sisilip din ang kapitbahay mo. Kinig din yung kapitbahay mo. Marami sa work from home. Or gusto mo mag-work from home. Kung work from home ka, then, pag-usapan nila, katulong sa'yo yung
Yung discipline sa work from home setup mo na kaya mo mag-work na sa bahay lang, malayo sa tao. Possibly, kaya nagmamarites mga tao dahil sa klase ng life na meron kayo, lifestyle mo yung nag-work ka lang sa bahay, nakakasama mo yung friends mo, marami kang time sa anak mo, marami kang time sa hobbies mo, and then may work ka pa sa house. Marami sa inyo entrepreneur, nagbi-business, mayroon ka skyscraper, may empire. So, ang pinag-usapan nila, yung business mo, yung skyscraper mo. Pwede yung business mo, tumaas talagang sale. Or, nakikita mga tao, mataas pangarap mo. Pwede pagdating na araw, makapagpatayo ka talaga ng mga buildings. Kung nagtatayo ka ng buildings, then yan ang pinag-usapan ng mga tao sa'yo. Gumagawa ka ng mga skyscraper. Diba? Like a skyscraper. Tuntua ako. At ikaw, go na tayo. Hindi ko na-extend ng reading. Sana ko may messages na para sa'yo. Group number 2. Super nag-enjoy ako sa reading na to. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Doon mo ka ma-message for private or personal reading. So let me know, message mo lang ako. So I think I'll go na tayo. Thank you everyone for watching our video, and sana kuha may messages na para sa'yo. Group 2, I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. Ano ang sinasabi nila sa'yo? Palagi. Si King of Wands nandito. Naging chef si King of Wands. Fiery. Tinatan na. Magka-10 card. Angel guys and spirit guys, tulungan mo kay channel ang messages para sa group number 3. And sana clear message. So you have to use your intuition kasi this is a general reading. Titingnan natin, sinasabi nila tungkol sa'yo. Positive naman. Ang channeling natin. Knight of Pentacles. Galing ka ba mag-basketball? 5 of Cups. 9 of Swords. Ayusin ko lang to. Sa ilalim, 8 of Cups. So, numbers nandito. 859. So, ano meaning ng 859 angel number? Ang meaning nito, kaya mong abutin ang pangarap mo. Kaya mo abutin ang pinakamataas sa pangarap mo, yung dream na yon, yung goal na yon, kapag ibigay mo yung hard work, focus, and dedikasyon sa trabaho. So, wala impossible kung gagawa mo ng action. Pinag-usapan ng mga tao na nasa iyo naman lahat ng talento, skill, galing, talino, para mabot mo yung pangarap mo. Kung magaling ka sa sports, then lagi niya pinag-usapan yon. Marami kasing successful na tao, ang drive nila, is yung pain, yung negative emotion. Majority, hindi ka kasi gagalaw. Basta-basta, kung happy ka naman kung nasan ka, so majority ng mga taong umangat, ang drive nila is more negative emotion kaysa more positive. Like, ayoko sa sitwasyon ko, ipupush ko talagang sarili kong mag-improve. Ayoko ng life na to, babaguhin ko life ko. Kalimitan ang gagaling nyo sa ines, sa nangyayari sa buhay mo, lungkot. Ano iba, sabihin natin na pwedeng trauma din, pwede din siya mag-ugat doon. Like, kung hindi naging maganda yung naging buhay mo sa nakaraan, pwede kanya i-push talaga. Mapapansin mo sa card na to basketball. Sa basketball kasi may term na tinatawag na drive. Drive. Anong ibig sabihin nun? Para siyang offensive move. Kung saan yung player, mag-move siya papunta sa basket para makascore. Para magagawa siyang opportunity para sa kanya or sa teammate niya. Kaya minsan sasabihin, drive the ball. Lalim, no? Possible marami sa inyo. Pag-usapan nila, kung isa kang coach sa sport, magaling ka mag-coach. Kung isa ka namang educator, thought leader, pinapaliwanag mo yung mga bagay-bagay. Hindi lang yung concept, yung action. Ano yung kailangang action? Kung leader ka sa kumpanya, pinag-usapan ng mga tao. Kung
Paano ka mag-coach ng tao, mag-drive ng performance ng team? Very good ka dito. Ngayon, ba't natin pinag-usapan yung salitang drive? Kasi yung drive nandito. And then itong mga emotion nasa paligid, more negative or pain. So, marami sa inyo, ang nag-drive sa'yo sa buhay mo, majority, more negative emotion. Para lang mag-umpisa, para lang gumalaw ka, lumabas kang comfort zone mo. So, marami sa inyo, nag-usapan ng tao na marami ka natutunan, nakatulong sa yung sport sa marami sa inyo. Binago mo yung physical na pangangatawan mo sa magitan ng sport, and nabago din yung mindset mo. Marami sa mindset mo nanggagaling sa sports. Pwede mahilig ka talaga manood ng sports or fan ka ng isang sports team or idol mo isang basketball player. May possibility. Pwede mahalaga sa'yo talaga yung basketball. Pwede pag-aralan. Per Night of Pentacles kasi eligible bachelor. Kung lalaki ka sa reading natin, eligible bachelor ka. May possibility naman kung babae ka sa reading para ka eligible bachelorette. Dumaan ka sa mahirap bago ka makarating sa tagumpay. Kung isa kang tao na very successful, galing ka sa mahirap na sitwasyon, nakapunta ka sa magandang posisyon sa buhay dahil sa pagsusumikap, then pinag-usapan ng tao yon. Pinag-usapan nila action na ginawa mo. Marami dito, magaling ka talagang gumawa ng tamang action. Action-oriented. Kung isa ka matulungin na tao, like mahilig kang magbigay sa mga nahihirapan sa buhay, then pinag-usapan ng tao yon. Para kasi pinapakita dito, marami sa inyo matulungan. Pwede mahilig ka magpakain sa mga taong nagugutom or mga taong dumadaan sa matinding problem or mga taong nahihirapan, nagkakaroon ng stress. Possibly marami din sa inyo involved sa mga activities ng kabataan. Bigay ko lang. So, pinag-usapan nila yung contribution mo sa society. Ano yung naitutulong mo? Kaya may bata para siyang legacy mo. Ano yung naitutulong mo sa ibang tao? Kung nung bata ka, naman ka sa mga matitinding pagsubok, pinag-usapan ng tao na kung anong ginagawa mo ngayong pagtulong, isang bagay na possible, pinangako mo sa sarili mo. Dahil sa personal mong experience sa buhay. Lalim, no? Pwede mo pag-aralan yon. Marami sa mga great, sabihin natin great athletes sa mundo. Marami, disiplinadong tao. Marami. Possible, yung work ethic mo din ang pinag-usapan nila. Na kahit may pinagdadaanan ka, kahit meron ka problema, tuloy ka pa rin sa ginagawa. Walang pumipigil sa'yo. Diba, sabi ko nga sa basketball, yung drive, pwede mawala yung drive mo. Kung feminine ka naman sa reading, possible malakas masculine energy mo. Kung babae ka, malakas ang loob mo, kaya magtrabaho sa malayo, malayo sa anak. Medyo mahirap yun Papalayo ka sa anak mo and feminine. So, pag nagawa mo yun, malakas ang loob mo, talagang willing ka mag-sacrifice para sa pamilya. Mag-add lang tayo dito ng mga words. Tingnan natin. Best in what you do. Diba? Sabi sa'yo Best. Pwedeng best ka sa ginagawa mo. Syempre magkakaiba kayo ng ginagawa. Marami sa inyo, sports. Magaling ka sa sports. Iba sa inyo, pagluluto. Iba, pagbi-business. Pero magaling ka kung saan ka magaling. Pwede mo tinanggalan. Best ka sa bagay na expert ka. Claim mo yon. Kung nawawalan ka ng confidence sa sarili, i-claim mo yon na yes, best ako sa ginagawa ko. Wala masamang sabihan mo sarili mong best ka. Wala masama kasi ikaw number one fan mo Kung hindi mo ibibigay sa sarili mo yung belief na yon, sino maniniwala sa'yo? Kaya ibigay mo yun sa sarili mo. Mag-add tayo Another day. Pwedeng live in the moment ka na. Pinag-usapan ng mga tao para kang
live in the moment person, meaning, kung ano yung araw na to, nakapokus ka dito. And always may pag-asa ka na may araw pang darating para maayos lahat ng problema. Another day. Pag-aralan mo yon. Possible, very committed ka sa ginagawa. And the last one, beauty. Walang duda. Lumabas. Kung babae ka, very beautiful kang person. Parang beauty naman dito more than sa physical eh. More nang gagaling sa heart. Kung matulungin kang tao, nagpapakain ka ng maraming tao, tumutulong ka sa mga nagigipit, nahirapan, dumadaan sa alam mo yun, grieving process, or sa mga kabataan, binibigyan mo silang plataforma para mawala yung lungkot nila. Alam mo yun? O yung mga dumadaan sa mental health issue, nando ka para mag-support, or yung mga taong napapalayo sa family, may encouragement. Then, very beautiful heart mo. Isa kang beautiful soul. Marami ka pinagdaan ng hirap sa life mo, pero pinagpapatuloy mo pa rin. Hindi ka pa rin nag-give up. And sa kabila ng pain na pinagdadaanan mo sa buhay, patuloy kang lumalaban. Hindi nawawala yung motivation or drive mo na gawin ang isang bagay. So, umaangat dito, nag-usapan nila yung success. Parang, another day, may hope ka rin sa heart mo. Hindi ka sumusuko. Yung energy pa hindi siya sumusuko sa kabila ng mga pinagdadaanan niya. Possible isa kang goal-getter. Pwedeng achiever. Pwede isang tao na walang pabagal sa'yo. More ang energy nakapokus siya sa isang very passionate person, very successful. And yung drive niya, hindi nawawala. Ang motivation mo nanggagaling sa pain. Wala masama doon. Bigyan kita ng advice dito. And then ko close na natin reading. Naglabas ng notebook. See? Ang numbers dito, 859. So, start tayo sa 8. Your family treasures you. So, medyo family-oriented kang person. Kahit ano pang relationship mo sa family mo, let's say hindi maganda, may love sa yung family mo. Always, ilagay mo sa heart mo. Na-love ka ng family members mo. Kung nafe-feel mo parang hindi kasi yung supportan ng family members mo sa pangarap mo or sa dream mo, huwag mo kaya mawala yung love na yon. Dream mo kasi yan eh. Binigay yan sa'yo, ikaw na nakakakita. So, wag mo expect yung ibang tao makita yon. Diba? Sabi nga nila, hindi natin sin-celebrate yung struggle sa majority ng time. Na-recognize lang natin yung tao kapag naabot na niya yung tagumpay. Pero yung pinagdaanan ng tao, hindi natin nakikita behind the scene. Nasa likod ng pinto na yon. Pinapaalala lang dito na tinitreasure ka ng family mo. Number 5, don't worry. Universe will provide your needs. So, huwag ka mag-alala sa panggatas ng anak mo. Miss nyo kasi may anak ka. Huwag ka mag-alala. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan mo, financial crisis, or ano pa man, pinapayo sa'yo ng mga cards dito na manatili ka, nagtitiwala. Yung salitang pag-aalala, hindi naman siya negative eh. Kasi kung hindi ka nag-aalala, hindi ka gagawang plano. Pwede mong gamitin yung anxiety, yung worry, yung pag-aalala, para maayos mong buhay mo. Kasi kung hindi ka makatulog sa gabi kasi may iniisip kang problema, iyan din ang makakatulong sa'yo baguhin ang buhay mo. So, pwede mong gamitin yon, energy na yon, para matulungan ang sarili mo. And yung last advice, someone admires and respects you. So, pinag-usapan nila, isa kang taong kahanga-hanga. Sa kabila ng pinagdaanan mo sa family, sa kabila ng kawalan ng support, ng gagaling sa paligid mo, marami pa rin taong humahanga at nirespeto ka. Mahirap makuha yung respeto ng tao. Mahirap siyang makuha. Kaya nga, sabi nila, you earn your stripes. Parang yun. So, hindi yung bagay na binigay sa'yo,
earn mo talaga yon, nakuha mo yon, diba? So, kung ano man status mo ngayon, kung nahirapan ka ngayon sa negosyo, possible pinag-usapan ng tao yon na isang tao na hindi tumitigil sa ginagawa mo, taas ang pangarap. Kung nabigo kang paulit-ulit sa mga negosyo na gawa mo sa nakaraan, hindi naman yon nakakasagabal sa'yo eh. Pwede mo siyang tingnan, missed shot. The only time matatalo ka sa life na to is kapag sumuko ka. Diba? So, bigay ko na sa'yo. Kung ano may masakit nangyari sa nakaraan, pwede mo na rin siyang isarado sa isip mo. Bigyan na siya ng closure. Kasi makakatulong sa marami sa inyo. Nag-usapan ng mga tao na marami kang hindi nakasundo, marami kang binalak, pinagsara ng pinto, door slamming. Pero parang yun, nag-door slam ka sa maraming tao. Pwede mo pag-aralan. Pwede ka mag-set ng boundaries para maprotektahan mo yung sarili mo. Sa mga abusive na mga relationship, pag-aralan mo yon. Ikaw pa kasi magde-decide kung sino ang dapat mong papasukan sa buhay mo or sino hindi. Kung isa kang tao na nangangarap kang maging matagumpay, then dapat maingat ka sa mga taong nakakasama. Piliin mo talaga. Diba? Mahirap kasing sabihin na natin na kung meron kang inaabot na pangarap and pinaligiran mo sarili mo mga taong hindi sumusuporta sa'yo, napakahirap nun. So, hanapin mo yung mga taong naniniwala sa'yo, nirespeto ka, sumusuporta sa'yo. Para kahit papano, kahit nahirapan ka sa panahon na naayos mo yung buhay mo, kahit man nasa munting paraan, yung makarinig ka ng suporta sa isang tao, alam mo yon, malaking tulong na rin siya. And huwag kang titigil. Possible, may mga tao din na kina-question ang success na nakuha mo. Pero isa lang naman ang constant dito eh. Best ka pa rin sa ginagawa mo. And always respected ka ng mga tao sa paligid mo. Okay. So, thank you everyone for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo. Thank you Group 3 and I hope all of you have a blessed day. I'll see you again on our next reading. Namaste!